Mapagpalang araw po sa ating lahat. Today I'll be attending the 26th stated meeting of the Cavite Presbytery with the title Stand Strong. At sa araw po na ito, mag-interview po tayo ng mga pastors. Paano po tayo magiging matatag sa ating pong pananampalataya? Hello guys, kasama po natin ngayon si Pastor Aljay Mandigo from the Great Shepherd Presbyterian Church. Pas, tingin niyo po, paano natin mapapanatili yung katatagan ng ating pananampalataya? Yung katatagan ng pananampalataya, pag pag-uusapan natin ng pananampalataya, isa lang ang kailangan gawin natin. Cling sa God's Word. Amen. If we cling doon sa God's Word, then we can live by faith, walk by faith, and work by faith. Wow, praise God. Thank you. Live by faith, walk by faith, and Work by faith. Thank you, praise God. Thank you, Pastor Aljay. Ito po, si Papa po, Pastor Chris from Pinyet. Bago ko itanong yung question natin, ilang taon na po kayo nagpapastor po? Sa ngayon ay mga 37 years ng pastor. Wow, praise God, 37 years. Sa tingin niyo po, ano po ang maipapayo niyo po para mas maging malalim pa po sa ating pananampalataya? Una ay yung talagang close relationship with the Lord at saka yung get involvement in the ministry. Kasi pagka meron kang maayos yung relationship with God, ay magdadrive ito sa iyo sa paglilingkod. Pag nasa paglilingkod ka na sa Diyos, ay habang ikaw nasa paglilingkod sa Diyos, patibay ka ng patibay. Amen. Palakas ka ng palakas sa paglilingkod. Hindi ka manghihina dahil nandun ka sa laban. Thank you po. Pastor Alfred po ng Langkaan Christian Ministry po. Siya pong host church ng ating 26th stated meeting. Pastor Alfred, sa tingin po, since ang theme natin is stand strong in our faith. Pastor, tingin niyo paano tayo mas magiging matatag sa ating pananampalataya? Sa akin siguro, isa sa paraan para tayo maging matatag sa pananampalataya. Una, talagang i-involve natin yung sarili natin. Hanggat di natin i-involve yung sarili natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pakipag-fellowship sa mga kapatiran, mahihirapan tayo mag-grow individually. So, yun lang muna siguro. Thank you, Pastor. God bless po. Salamat po. Ito po ang ating newly ordained elder po ng Peñaldasma. Elder Mark, sa tingin mo, paano kaya tayo magiging matatag pa sa ating pananampalataya? Bilang para sa pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa ating Panginoon ay importante siyempre malaman natin yung kanyang salita, yung pagbabasa ng salita ng Word of God, ng Bible, magkaroon ng prayer, yung ating prayer life is sa Panginoon, maging malalim yung ating pagkilala sa Panginoon, at ano man yung ating pwede pagdaanan sa buhay, mga pagsubok, mga suliranin o kung ano man, ay ating tiyak na malalampasan at magiging matatag tayo sa mga bagay na yan dahil yung sa kanyang salita ay punong-puno ng kanyang mga pangako. Amen. Thank you po. Hello po, ito po si Pastor Ferdy, ang ating pong police na pastor. Pastor, sa tingin niyo po, how can we stand strong in our faith since ito po yung tema po natin ngayon? Amen. Siyempre, wala nang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Jesus Christ is our strong foundation and there is no other. Actually, itong senaryong ito, encouragement ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Kasi sa panahon yan ay ang Corinthian Church ay maraming problema. At nandun po sila sa puntong pwede silang kakalas sa pananampalataya. Actually, the only gospel and there is no other gospel is that Jesus Christ is God, came from eternity past, and because He wants to save us sinners from the power of sin, death, Satan, and hell, He became man. It is written in Hebrews chapter 2, verse 14 to 15, because we are men to whom God wants to save. That is why Christ became human. Because through His being human, He would die. Because only His death could break the power of sin and death. Therefore, this is the gospel that Christ came in human form. He humbled Himself for Him to die on the cross because He is the perfect sacrifice. He is the love of God who takes away the sins of the world.
and He is the only perfect sacrifice because He is sinless, and His blood is pure and holy, who is powerful and capable to cleanse that sin. Ito naman po ang ating newly ordained elder ng Piñol Dasma. Elder Rod, bago po kita tanongin, ilang taon na po kayo sa pananampalataya kasama ng pamilya niyo po? 20 years mahigit na. Wow, praise God, 20 years po in the service for the Lord. Elder Rod, tingin nyo, paano kaya tayo mas magiging matatag pa sa pananampalataya base sa mga pinagdaanan niyo po? Maging matatag ka sa pananampalataya kung talagang alam mo yung katotohanan, no? Importante po yan sa ating katotohanan talaga, no? Na ang pagiging matatag sa pananampalataya ay sa kay Kristo lang talaga kasi siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. Kaya ano man ang pagsubok, malalagpasan natin yan kahit anong pagsubok yan kung tayo ay nasa kay Kristo sapagkat siya ang pundasyon ng ating pananampalataya at maging humble po tayo sa ating sarili. Amen. Salamat po, Elder Rod. That's Elder Rod from Piñol Dasma po. Pastor Aldrin po from Piñol Dasma. Pastor, paano kaya tayo magiging matatag po sa ating pananampalataya? Amen. I think another aspect, one of the aspects na pwede nating panghawakan para maging matatag sa pananampalataya ay yung paghawak sa kanyang mga pangako. Isang bagay na mapanghahawakan. Although na hindi naman siya obligated mangako sa atin, pero ginawa niya kasi yung pangako niya, isang bagay, apat na bagay. Una, to build our trust. Build our trust. Para mabuo, mas lalong mabuo yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, ito ay nagpo-provide ng comfort. Kasi kakaiba kung meron kang pangakong pinangahawakan sa iyong buhay at ito'y bahagi ng pagpapatatag ng ating pananampalataya. Pangatlo, nire-reveal niya yung kanyang character, kung sino siya, that He is a good father, He is a provider, lahat ng mga bagay na imposible ay kaya niyang gawin. Kaya inire-reveal niya sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, yung kanyang kung sino siya at yung kanyang pagkakakilanlan. And lastly, He is giving hope. He is giving hope sa atin sa pamamagitan ng mga pangako na kanyang pinagkakaloob. Kaya marahil yun yung isang bagay, isa sa maraming bagay na ating mapanghahawakan upang mapatatag ang ating pananampalataya. Ang panghawakan ng kanyang buhay at banal na mga pangako sa ating buhay. Amen. Yun po, narinig po natin sa ating pong mga pastors, sa mga seasoned pastors who have endured the faith, kung paano po tayo mas magiging matatag po sa ating pananampalataya at meron po tayong assurance, sabi ni Paul in Philippians, He who began a good work in us will carry it on until the day of the Lord Jesus Christ. Kaya patuloy na nawa ay lumago po tayo at lumalim sa ating pong mga relasyon sa Panginoon. Maraming salamat po. Again, this is Meditate with Mark, and always remember, more word, more life. God bless you po.